Ngayon po ay binubunitari natin ang pagkarayna ng mahal na Birhen Maria. Bahagi ko. Bilang pagkilala ng karangalan na ibinigay ng Diyos kay Maria bilang bahagi ng pagliligtas ng Diyos sa katauhan sa pamamaraan na ninais niya. At ang pamamaraan na ninais ng Diyos ay alin? Yung pagkakatawang tao. Pinahalagahan niya yung aming pagiging tao. At magkaakibat po yung pagdiriwang natin na pag-akyat ni Maria sa langit, yung assumption, at saka yung quincy. Masabi na natin ay higit na nagpapahalaga sa pamamaraan na ginamit ng Diyos sa pagliligtas ng isang katauhan. Yung tinatawag natin pagkakatawang tao. Yung pagpapahalaga sa biyaya ng pagiging tao. Kasi ginamit ng Diyos na maligtas ang tao, hindi lamang ang kanyang pagkadiyos, ngunit sa kanyang pagkakatawang tao. Ang Diyos hindi na kailangan ng pagkakatawang tao kasi siya ay Diyos. Pero yun yung pamamaraan na ginamit ng Diyos. At yun ay maliwanag na sa pamamaraan na yun ang, sabi nga natin, yun ang bahagi ng pagkilos ng pagtugon ng mahal na Birhen Maria. Kasi yung pagiging tao ay bahagi ng pagtugon ng mahal na Birhen Maria. At kung ang pagtubos niya sa tao ay hindi natin pinakinabangan, ay hindi rin naman kakalimutan ng Diyos yung pamamaraan na ginamit at sa contribution na ipinakita ng mahal na Birhen Maria na siyang tumugon sa panawagan na ito. So, bahagi ko yun na kinikilala ng simbahan. Kaya napakahalaga ho yung pagpapahalaga sa tinatawag natin pagkakatawang tao. Ang may katawan. At maliwanag yun, nabanggit ko rin sa pagdiriwang natin ng pag-akyat ni Maria sa langit ng alin. Na sabi mo, bibigyan tayo ng panibagong katawan sa tinatawag natin final na pag-upo sa harapan ng Diyos. Kasi nga, yun ang tao, katawan at espiritu. Kaya mahalaga yung bahagi ng ating mga pagninilay at pagkilos sa pagkapahalaga na pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng
pagkilos na ginagampanan ng tao. Ang tao na maka-Diyos. Hindi ang tao na makamundo. Pero ang mahalagang pagkilos nito ay isang pagkilos ng alin. Pagkilos pa rin ng isang tao. Maka-Diyos na lang. Kaya di po, ang bahagi rin mo ng Ebanghelyo natin sa araw na ito ay pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-kapwa. Bahagi, ito yung pinakamahalagang utos. At alam natin, pinakamahalaga ito. Sa ginawa natin, kung inyong makita po natin, ay pinahayag ni San Pablo sa naalin na yung tinatawag natin Cardinal Virtues na ang pinakamahalagang na makita po natin sa pagtuto natin sa panawagan natin at pagtuto natin sa panawagan ng Diyos yung three cardinal virtues: faith, hope, and charity. At ang sabi yun sa Pablo, the greatest of all of these is charity. Bakit? Bakit yun ang greatest? Kasi walang katapusan yun. Sa oras na imamatay, today, hindi na kailangan ng pananampalataya. Kasi kasama na tayo ng Diyos na kanyang kaharian. Hindi na rin kailangan ng hope sapagkat ang daming tingin kaganapan at pag-asa natin. Pero yung charity, mananatili. Kahit nasa langit, andun pa rin ang pag-ibig. Kaya yun din yung pinakamahalagang utos. Sabi nga natin, lagi binibigyan natin ng mahalaga na ang langit hindi nagsisimula sa pagkamatay ng tao. Ang langit ay nagsisimula habang nabubuhay tayo dito sa lupa. At ang bahagi yun na kung saan makita natin nagpinahayag niyo sa Ebanghelyo na ito yung pinakamahalagang utos. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Sana dito iikot yung ating pagkilos sa paanyaya na pinahayag ng buong ikapat. Utusin na ako, malawak na usapin ang pagdadasalan natin pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Pero sana po maging bahagi nito ng ating pamantayan ay maging gabay din natin yung 10 utos ng Diyos. At saka yung 8 pagpapala. Pakidiin nyo pababa. So yung dalawang ito ay pwedeng maging gabay natin sa pinakamahalagang utos makita natin. So sa 10 utos, hindi alam natin kung 1 to 3 ay pag-ibig sa Diyos. Bahagi ko. Yung 4 to 10 ay pag-ibig sa kapwa. Yung 8 pagpapala, makita ko natin ay parang pinag-isa na. Pinag-isa na. Kasi hindi mo na makikita masyadong division. Katulad na lumbawa na yung unang pagpapala, mapapala ng mga lupa na wala na ng asahan kundi ang Diyos. So, combine na yung pagkilos na
ng pangangalaga ng Diyos. Pagkakataon mo na makita ko natin. Pero yun ang maging gabay namin. Kasi minsan, napakalawa ang pinag-usapan natin. Bagamat, maaaring may mga bagay na hindi natin nakikita ng aso sa cloud, pero sana kapag nakita natin, kapag may tanong tayo, ito bagay pag-ibig sa Diyos. Ito bagay pag-ibig sa kapwa. Ay, pwede natin mga basyan, yung isang pumutos ng Diyos. Yung tinatawag natin walong pagpapala. So, yun ang maging basihan natin. Ay, katulad na lang halimbawa po ng ay ngayon kasi palagi na sa balita yung flood control project. So, nakikita natin pag-ibig ko sa kapwa. Ito baga ay sabi nga natin, tayo bagay lumalabag. Saan? Ito bang pera na ito ay ninanakaw natin? Sa saan pumutos ng Diyos yan? Kaya na bang pera yan? Sa gobyerno. Para sa maampat o matigilan ng baha. Bakit? Kasi ang talagang unang naapektuhan doon ay ang mga duka. Kasi kapag nagkaroon ng baha, isa lang ang bahay niya, kapag yan ay ginaan, ay wala na. Yung mga mayaman, walang problema. Maraming bahay yun. Pwede lumipan yan sa kabila ng bahay. Kapag sila binaha. Pero yung mga dupa, yun ang pinakabahay nila. Wala na silang malilipatan. So, bahagi yun ang makita natin. Kaya, bagamat o kalimitan ng ating pagninilay, nakabasa lamang sa 10 utos ng Diyos. Pero, sabi nga natin, yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, kung minsan kinakailangan yung paglalakad. Pero, meron pa mas malawak pa rin ang pagninilay. Tinatawag ako namin walong pagpapala. Ay maging bahagi rin natin na higit na makatutulong sa atin para ito ay mapagnilay-nilayan. Kasi sabi nga natin, ay kuminsan ang binabasihan natin ngayon sa pumutos ng Diyos, medyo limited ang ating pagninilay sa walong pagpapala. Nakakalimutan natin yung pagninilay na yan. Katulad na lang ang bawa na yung mga mapapalad, ang mga nalulumpay. Kuminsan nasabi natin parang napakahirap ata na makita na pagpapala. Kahit na yung mga duka, parang mahirap makita natin yung pagpapala. Bahagi yun, kuminsan na hindi natin makita. Pagkakataon ng tutusin ay dapat natin tulungan. Tulad ng halimbawa natin. Kaya marami na yung nadi-depress. Bakit? Kasi hindi nila kita na sila yung mga pinagpala. Inawa yung makita ko natin. Kaya napakaganda yung walang pagpapala. Bahagi mo yung at kung tutusin, yun ay fundamental
maging na pahayag natin ng fundamental na turo ng ating pananampalataya kahit taon ng pag-akyat ni Maria sa langit at kanyang pagiging reyna na dulot ng pagbibigkas ng Diyos at bahagi ng yung pagkakataon na ito yung pinakamahalagang utos. Ang ibigin ng Diyos at ang ibigin ang kapwa. Pagkakataon, kasi bakit? Ito ang ibigin ng Diyos at ang kapwa. Kasi, una tingin sa lahat, yung ina-amplify ng walang pagkapala. Kasi pinagpapala ka ng Diyos. Kahit na yung paging reyna ni Maria, it's not only for men. Ngunit pala sa atin, ng katulad ni Maria na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tayo ay mapapalad. At ang mga kontrusip, sabi na natin, yung simula, tayo ay mapapalad sa pagkunan din sa lahat ay inibig tayo ng Diyos. At kaya tayo ay iibig sa Diyos at iibig